At kaugnay pa rin sa investigasyon sa maanomalya o manong flood control project sa bansa, makakapanayam natin, DPWH Secretary Vince Dizon. Sec Vince, good morning. Good morning, Ivan, yes. Unang tanong ko, Sec, kahapon po nag-hain kayo ng reklamong kriminal laban sa 20 taga-DPWH Bulacan at 5 contractors. Bukod ho dun sa sinampan yung kaso yun, ano pa ho ang mga posibleng kinakaharap nila? Una-una ho yun sa pag-blacklist sa gobyerno nitong mga contractor. Sila ho ba'y tinanggalan na o tatanggalan pa lang na lisensya? Unang-una ho, na-blacklist na po itong mga contractor na ito. Itong 5, yung kinasuhan nyo kahapon? Opo. Opo, na-blacklist na po sila. Tapos, pagkakaalam ko po, yung pong mga kumpanya ni Diskaya, natanggalan na rin po ng lisensya ng pickup yan, last week din. Okay. So, pero hindi pa dyan matatapos, Ivan, no? Unang-una, kailangan maibalik ang pera ng taong bayan. No? So, aparte dito sa mga kasong ito, pinag-aaralan na po natin kung paano po maibabalik itong mga ninakaw nilang pera, no, dito sa mga proyektong ito. At sa mga iba pang proyekto na hahabulin din natin sa mga susunod na linggo. Paano ho kaya yan? Isi-seize natin ang kanilang mga assets? Paano? Pinag-aaralan po natin yan ngayon, no? Pero may mga paraan po yan. Siguro, i-anunsyo na lang namin sa mga susunod na araw, susunod na linggo. Yung mga taga-DPWH naman po, anong status nila ngayon sa inyong departamento? Opo, yung pong sila Alcantara, Hernandez, Yes, Jose Hernandez. Mendoza, dismissed na po sila, no, sa DPWH. Okay. Yung mga iba naman po, sinimula na po yung process ng dismissal nila sa DPWH. Okay, so dismissed and then may kinakaharap pa silang kaso. Okay, malinaw po. Doon naman po sa mga flood control projects sa Bulacan, yun po yung unang nireklamo ninyo, no? Nakita ko ho kayo last week, pumunta kayo ng Mindoro. Ano mga area pa ho ang susunod ninyong titingnan? Next week po, kausap ko po si Mayor Benji Magalong. Pupunta po kami sa Baguio, dun sa mga project na pinuntahan din ng ating Pangulo. At meron din po siyang report ng mga proyekto na medyo mukhang ganun din ang kinagabasan dito sa La Union. So, pupuntahan po natin yung next week. Pero, iba na importante rin malaman ng mga kababayan natin. Meron na tayong team na umiikot ngayon, no? Sa buong bansa. Lahat po ng mga report na nakukuha namin, pinapapuntahan na ho natin sa bagong team na pinapasok natin, no? So, marami na ho, mahigit 100 na po ang nag-report sa atin. So, iniisa-isa na ho natin yan. At hihingi na rin ho tayo ng tulong sa ating Philippine National Police, pati na rin po sa ating armed forces para tulungan nila tayong mag-ikot at sumingit dito sa mga proyektong report sa atin. So, ang dami ho nito. Sec, lumabas ho yung EO kahapon, hindi lang flood control, kundi lahat ng infrastructure projects all over the country and in the last 10 years. Last 10 years paano po ho yan. ba natin gagawin ito? Sec, do we have enough manpower? Do we have enough resources and time? Importantly, time para ho gawin ito. Unang-una po, libo-libo po talaga ang proyekto ng DPWH. No? At kung sa loob lang ng DPWH, hindi natin kakayanin yan. Kaya kailangan talaga unang-una humingi tayo ng tulong sa PNP, sa AFP. Pero ang importante din, humingi na rin ako ng tulong sa ating mga kababayan. No? Na i-report na nila kung may mga nakikita silang mga proyekto na nakikita nilang may problema. Padagan po nila tayo ng mga litrato, padagan po nila tayo ng mga video. So far, Sec, kumusta po suporta po natin to. Kumusta po suporta ng mga kababayan natin ang pagpasok ng impormasyon sa inyo? Maganda po, nakakatuwa po, no, na marami pong nagre-report ng mga ordinaryo nating mga kababayan sa atin. Mahigit 100 na po ang mga nakukuha nating report. At hindi lang sa mga proyekto, Ivan, no. Importante din, i-report din po nila sa amin kung meron silang nakikita sa social media o sa kanilang mga community, no, na alam nilang mga DPWH personnel na talagang magagara ang pamumuhay. Yes. No, importante din yan, no, na sila na ho ang tumulong sa atin na mag-lifestyle check dito sa mga ibang mga kawani at opisyal ng DPWH. Sec, yung mga mambabatas naman pong hindi nadawit sa issue dito sa flood control, ano hong magiging posisyon ng DPWH dito? Alam ko ho, ang
ang saklaw lang ninyo ay yung mga kawani ninyo, siyempre. Pero ano ho magiging role ng DPWH sa pagpapanagot sa mga mambabatas na sangkot dito? Opo, alam nyo, sabi ng unang Pangulo, no, paulit-ulit siya. Kahit saan ito umabot, kahit sino ang tamaan, wala tayong sasantuhin. Yun po ang direktiba ng ating Pangulo. Ngayon po na lumabas na itong executive order ng Independent Commission, and hindi ako magtataka kung sa mga susunod na araw, i-anunsyo na ng ating Pangulo sino ang kasama dito. Yes. Ang DPWH po ay makikipag-cooperate po fully sa Independent Commission, no, para talagang malaman po natin at mapanagot ang mga dapat managot. Yes. Sec, 2 weeks na ho since sinimulan nyo ni Secretary Pangandaman yung pag-review sa National Expenditure Program o NEP ng DPWH for 2026. Ano na ho ang status ito? At paano ho ninyo masisigurong natanggal yung mga siningit o yung mga doble-doble projects dyan? Ongoing pa po tayo ngayon. No? Humingi tayo ng konting extension ng ating deadline ng 2 araw. Sa Lunes po, magsusumiti na tayo. Pero tingin ko po, kahit na limited yung oras, pipilitin po natin sa tulong ni Secretary Mina. Tingin ko magagawa natin yung trabaho natin by Monday. Pero ano talaga, kasi napakadami nito, napakahaba. Pero pipilitin po natin kung anong talagang magagawa natin para talagang malinis natin itong budget nito. But what we can assure the public ay mas malinis po itong DPWH budget for 2026. Definitely po, definitely po. Marami po tayong mga tatanggalin, marami po tayong mga hindi isasama ayon na rin sa utos ng Pangulo. Secretary Dizon, sir, maraming salamat po sa inyo. Good morning. Maraming salamat po, God bless. Nakausap po natin Secretary Vince Dizon ng DPWH. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.